Yan. Magandang hapon po mga pards. Gagawa po tayo ngayon ng burong mangga. Ito po yung mga sangkap na gagawin natin burong mangga. Ito po kasi maraming nagbibigay sa amin. Sayang naman po kung yung iba nabubulok lang. Kaya po mas masarap iburo na lang. Ito po yung mga sangkap na mga pards. Una po, laurel, paminta, asin, asukal na pula, bawang, siling pula, at suka. Siyempre po, una mga parts, hugasan po muna natin yung mangga. Ano po? Yan po. Para po medyo mawala yung lagkit kasi kakakuha lang po nito sa puno. Balatan po natin. Ito po. Sariwang-sariwa po yung mangga. Ito po pala yung tinatawag na manggang kalabaw. Dahan-dahan lang po sa paghiwa, baka masyadong matalim ang kutsilyo at masugatan. Siguro po tatlo lang munang mangga yung gamitin natin kasi malit lang po yung aking lalagyan. Medyo mahirap po pala magbalat. Ano po? Medyo hiningal ako. Inom po tayo ng tubig. Habang nagbabalat po tayo, yung burong mangga po na to, request po ng aking mahal na asawa. Tigasin po tayo. Alam niyo naman isang salita lang nanginginig pa. Bigyan natin kamalang ating misis. Yan po, okay na. Ngayon lang po hiligutin natin to.
Para po mas maganda ang pagkakahiwa. Ito po. Hiwa-hiwain lang po natin ang ganito muna. Sa gitna. Ito po ang proper na paghiwa niya. At gagayatin po natin ang ganito. Yan. Yan. Nakita niyo po yung slice. Lilit po. Ito po. Dahan-dahan lang po sa paghiwa. Wala po ulit. Mukhang ngayon pa lang po nangangasim na ako. Simutin po natin, sayang po yung mangga. Yan. Kita niyo po, sagit na sagit po. Sino naman po tayo? Yan. Ganyan po ang paggawa ng paghiwa ng pinurong mangga. Alam po. Mahirap po pala paggawa. Hindi pala basta-basta lang. Po. Ito po ang yan, kailangan ganyan kanipis. Ito po, ganyan. Yan. Ito po. Ang gagawin nating burong mangga. Dahil lang po. At medyo mainit. Bubuksan ko lang po yung electric fan. Yan. Kaya na po ha. At medyo mainit po sa aming bahay. Una po, lalagay po muna natin asin. Tansyahin nyo lang kung gaano karami. Yung maghalo po yung alat at asin niya. Yan. Halo-haloin po natin. Hanggang siya ay magkaroon ng moist. Yan po. Pag medyo halong-halo na po siya, tabi lang po muna natin para medyo mano po yung asin. Maghihiwa po tayo ngayon ng bawang at sili. Mas maganda po may bawang kasi pampabango po yan yung bawang sa ating
mga niluluto. Dito po magbalat ng bawang. Mahirap pala magbalat ng bawang. Yan. Ihiwanan lang po natin ng manipis. Pagkaka-slice. Ito lang po. Manipis siya. Yan na po ang bawang. Ihalo na po natin sa ating mangga. Ihalo po natin ulit. Yan. Tingnan niyo po mga parts, medyo nagbabasa-basa na siya. Yan po yung katas ng ating mangga na pinaghalong asin. Ngayon po, kung nasa sa inyo po, kung gusto nyo medyo umanghang, maglalagay po kayo ng sili. Pwede rin pong walang sili. May lahi po tayong uragon, kaya maglalagay po tayo ng sili. Ito po. Mga 5 piraso po. Ingat lang po sa paghiwa ng sili, baka tumalsik po sa mata nyo. Medyo delikado po. Yan. Ihalo na rin po natin ang paminta. Pamintang buo. Samahan po natin ang dahon ng laurel. Sige, tansyahin nyo lang po na pampaano lang naman siya. Mga 1 piraso lang. Kasi na po yun. Kumbaga nag-ignarte lang ako kaya nilagyan ko po. Yan. Halo po. Yan po. Mukhang masarap itong buro na to. Tingnan niyo po mga pards. Yan. Yan po. Ito po ang medyo dagdag po natin ng lasa. Bigyan po natin ng isang kutsara lang po na suka. Yan. Para po medyo nilagdagan ng asim niya. Tapos po, ilagay na po natin yung asukal. Siguro po mga 2 ganito. Tansyahin nyo lang po kung gaano karaming lalagay ng asukal.
Nasa sa inyo po yun kung gusto niyo nang medyo tumamis siya. Mas matapang yung tamis niya sa asin. Yan. Okay po. Mix po ulit natin. Haluin lang po natin ang haluin. Hanggang maluso po yung asin. Yung magsama-sama yung sukal, asin. Yung suka, isili. Naku, napakabango po. Naamoy na po na asawa ko. Mukhang lalapit na siya dito. Yan po, medyo nagsasabaw-sabaw na po siya. Tignan niyo po. Ayan o. Kita mo po. Sasabaw-sabaw na po siya, no? Ayan po yung sabaw. Pero kulang pa po siya sa halo. Ayan. Ayan po, haluin po natin. Ito po yung aking homemade burong mangga. Nakakalimutan ko yung buro. Yan na po. Medyo sabaw na po siya. Nagkatas na po yung mangga. Siguro pwede nating tikman. Patikin ko kaya sa misis ko to. Isa lang daw. Titikman niya raw kung anong lasa nung iyan. Maasin. Nako, mukhang nasarapan ng aking mahal na asawa. Sakto po ito mamaya. Magluluto po ako ng adobong atay ng manok. Ilalagay ko muna sa rep ito. Ito po ang masarap. Masarap na panggal umay. Saka sa pritong isda, pritong manok, pritong baboy. Siyempre, hindi naman ako papayag na si Mrs. lang ang titikim. Titikman ko rin po ito para maano natin. Suko natin. Masarap po. Hindi pa siya gaanong isa pa raw, sabi ni Mrs. Nailan po. Ano ba yun? Unahan natin yan. Para sa aking mahal na asawa. Naghahalo po ang alat, ang tamis, at ang anghang. Napakasarap po. Tingnan niyo po. Ito, yun na po ang kanyang katas. Yan. Yan po. Napakasarap na yan. Ito po yung ating lalagyan. Siyempre, kailangan po malinis na malinis. Para po mailagay na natin sa rep. Yun o. Kakatas na po siya. Mas maganda po kasi nilalagay sa rep dahil pag inano nyo, mas masarap pag medyo malamig ang buro. Mahilig po kasi bumili na ito ang misis ko sa Binondo. Ang buro. Sa panahon po natin yun, hindi po kami makabiyahe.
Dahil alam niyo po, lockdown tayo. Ito po, ginawan ko po siya ng homemade buro. Mukhang kakasya naman po siguro. Po. Ayun o. Ayun po yung katas niya. Yan. Tignan niyo po. Ito na po yung ating homemade buro. Hanggang sa susunod na video po. Magandang gabi po.